magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Aralin 5, tekstong argumentatibo. Ito ay mula sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Talakay na natin ang tekstong informatibo, tekstong deskriptibo, tekstong persuasive, tekstong naratibo, at panlima ngayong araw tatalakayin na natin ang tekstong argumentatibo. Bago natin tuluyang talakayin ang tekstong argumentatibo, magbalik-aral muna tayo sa mga unang teksto. Muli, kapag sinabi nating tekstong informatibo, ito ay tekstong naglalayong magbigay ng impormasyon. Ikalawa, tekstong deskriptibo, ito naman ay tekstong naglalayo na maglarawan. Kapag naman sinabi nating tekstong persuasive, ito ay tekstong naglalayong manghikayat. At pang-apat, tekstong naratibo, ito naman ay naglalayong maglahad o magsalaysay. Ngayon, dadako na tayo sa tekstong argumentatibo. Kapag sinabi nating tekstong argumentatibo, ito ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katwiran o paninindigan. Ulit, kapag sinabing tekstong argumentatibo, ang goal nito ay makapaglahad ng katwiran o paninindigan. Hindi pwede na gitna lang yung desisyon natin. Kailangan nating pumili kung sang-ayon ba tayo o hindi sang-ayon. Kapag pinag-usapan ng tekstong argumentatibo, bawal ang sagot na depende. Kailangan nating mamili ng side. Tayo ba ay papabor o sasang-ayon o tayo ay hindi sasang-ayon o hindi papabor? Sa tekstong ito, ang manunulat ay kailangang maipagtanggol ang kanyang posisyon sa paksa o isyong pinag-uusapan. After mamili kung sang-ayon ba o hindi sang-ayon, kailangan mapaliwanag kung ano yung dahilan bakit sang-ayon. Kailangan maipaliwanag kung ano yung dahilan bakit hindi sang-ayon. Muli, kapag tekstong argumentatibo, una, may malinaw na paninindigan, posisyon tungkol sa isang isyu. Kailangan mamili kung sasang-ayon ba o hindi sang-ayon. Bawal ang sagot na depende. Ikalawa, sinusuportahan ng mga dahilan. Hindi pwedeng gusto lang natin kaya natin pinili yung sang-ayon. Kailangan may dahilan bakit yon yung napili nating side. Ikatlo, gumagamit ng ebidensya na batay sa lohika at makatotohanang impormasyon. Sa tekstong argumentatibo, hindi lang pwede na puro opinyon. Kailangan may pinagbabasihan at yung pinagbabasihan ay may katotohanan. May dalawang elemento ng pangangatwiran. Ang una ay proposisyon at ang ikalawa naman ay argumento. Ang proposisyon ay pahayag na inilalatag upang pagtalunan o pag-usapan. Kumbaga sa isang debate, ang proposisyon ng pinakapaksa. Ang ikalawa naman ay tinatawag na argumento. Ito ay ang pagpapahayag ng mga dahilan at ebidensya upang maipagtanggol ang katwiran ng isang panig. Kapag naman sinabi nating argumento, dito na nakapaloob yung mga dahilan, mga pagpapaliwanag kung bakit sang-ayon o hindi sang-ayon ang napili. Kapag sinabi nating argumento, hindi pwedeng reason natin dahil gusto lang natin. Kailangan natin ng dahilan, kailangan natin ng pagbabasehan. Narito ang iba't ibang layunin ng tekstong argumentatibo. Una, mahikayat ang mambabasa na tanggapin ang iyong pananaw. Ikalawa, maipakita ang katotohanan gamit ang datos at ebidensya. Ang layunin ng tekstong argumentatibo, halimbawa ako, mapaniwala ko kayo sa kung ano yung pinaniniwalaan ko.
Ikalawa, kailangan nating gumamit ng mga pagbabasihan na mayroong makatotohanang facts, datos at ebidensya. Hindi pwedeng puro opinion lang natin. Sumunod na layunin, maipagtanggol ang isang paninindigang laban sa kontra-argumento. Bukod sa kailangan nating pumili ng side if sang-ayon tayo or hindi, kailangan nating maipaliwanag bakit. At ikaapat, magbigay ng solusyon o rekomendasyon. Narito ang mahalagang bahagi ng tekstong argumentatibo. Una, pahayag ng thesis. Ikalawa, mga dahilan at suporta. Ikatlo, kontra-argumento. Ikaapat, rebuttal. At panlima, konklusyon. Sa number 1, pahayag ng thesis, kailangan nating mamili kung tayo ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon. Halimbawa, ang pipiliin nating side ay sang-ayon. Number 2, mga dahilan at suporta. Dito sa number 2, kailangan nating magbigay ng mga impormasyon na may pinagbasehan, na may katotohanan kung bakit tayo sang-ayon. Number 3, kailangan nating maglagay ng kontra-argumento. Kanina sabi ko ang pipiliin nating side halimbawa ay sang-ayon. Sa number 3, kailangan nating maglagay ng side sa hindi sang-ayon. Makatutulong ito para malaman ng mga mambabasa na hindi tayo bias. Kumbaga, ipapakita natin na nakikita natin yung side ng sang-ayon at the same time, nakikita rin natin yung side ng hindi sang-ayon, pero para sa atin, mas maganda yung side ng sang-ayon. So, paano natin napapakita yon? Sa pamamagitan ng ikaapat na bahagi, ang rebuttal, na kung saan kapag naglagay tayo ng impormasyon na magpapatunay o magpapatibay sa hindi sang-ayon na side, sasagutin natin ito sa rebuttal. Kumbaga, sa number 4, oo, nakikita natin yung side na hindi sang-ayon, pero mas paninindigan natin na mas maganda ang sang-ayon na side. Naunawaan ba? Kumbaga, naglagay tayo ng info about hindi sang-ayon pero sasagutin natin ito ng sang-ayon sa part 4. Para naman sa number 5, conclusion. Ito ay pagbubuod lamang at dapat maiwan nating idea dito sa mga mambabasa ay dapat sang-ayon. Kasi kailangan itong number 5 nakaugnay siya doon sa pahayag ng thesis. Narito ang ilang mga uri ng ebidensya. Una, datos at estadistika, halimbawa survey at report. Malaking tulong ito kasi mas magiging madali na lamang sa atin na paniwalaan yung mga mambabasa kasi meron tayong hawak-hawak na mga numbers, na mga survey. Number 2, halimbawa at karanasan. Number 3, opinyon ng eksperto. Number 4, pag-aaral o pananaliksik. At number 5, lohikal na paliwanag. Kapag sinabi nating lohikal na paliwanag, kailangan nating gumamit ng mga makatotohanang ebidensya. Ito yung pinagkaiba ng tekstong argumentatibo sa tekstong persuasive. Kasi 'di ba nung nakaraan tinalakay natin na sa tekstong persuasive, pwede tayong gumamit ng emosyon at lohika. 'Di ba? Mas maganda pa nga daw pag emosyon kasi mas na-attach yung tao. Mas madali silang naniniwala. Pero kapag pinag-usapan natin ang tekstong argumentatibo, hindi tayo pwedeng gumamit ng emosyon. Ang pagbabasihan natin ay mga katotohanan. Mga dapat gagamit tayo ng mga ebidensya. Narito naman ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Una, gumamit ng malinaw at direktang thesis. Kumbaga, dapat maipakita natin agad kung tayo ba ay sang-ayon o tayo ay hindi sang-ayon. Number 2, iwasan ng puro emosyon. Mas mainam ang lohika at datos. Ito yung binanggit ko kanina na sa tekstong argumentatibo, huwag na tayong gumamit ng emosyon. Kailangan lahat may pagbabasihan. Number 3, gumamit ng pang-ugnay, halimbawa na lamang ng dahil dito, sa makatuwid at bukod dito. Number 4, kilalanin ang kabilang panig upang mas tumibay ang argumento. Ito yung ilalagay natin sa kontra-argumento na naipaliwanag na kanina. At panghuli, number 5, magbigay ng konkretong halimbawa. Kapag may halimbawa, mas maiintindihan, mas mauunawaan ng mga mambabasa yung gusto mong ipunto. Ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa tekstong argumentatibo. Sa aking palagay, dahil dito, sa makatuwid,
Bukod dito, sa kabilang banda, gayunpaman, ipinapakita nito na narito ang isang mini outline na gagamitin nyo bilang gabay sa pagsulat. Para sa simulang bahagi, kailangan maipakilala nyo ang issue at magbigay ng thesis. Kayo ba ay sang-ayon o kayo ay hindi sang-ayon? Katulad ng binanggit ko kanina, bawal ang sagot na depende. Kailangan nyong mamili ng isang side, sang-ayon o hindi sang-ayon. Sumunod, para naman sa gitnang bahagi, kailangan nyong magbigay ng mga dahilan. At bawat dahilan, kailangan nyong magbigay ng pruweba o ebidensya na magpapatunay doon sa dahilan ninyo. After nun, kailangan nyong magbigay ng kontra-argumento. Ito yung sinasabi ko kanina na ito naman yung pahayag na nakaside naman doon sa panig na hindi nyo pinili. Para nga mapakita na hindi kayo bias. At after nyong mailahad yung kontra-argumento, kailangan nyong sagutin yon ng rebuttal. Yung rebuttal, dapat nakaside na yon sa thesis na pinili mo. Kasi ang goal nga natin, mapaniwala yung mga mambabasa sa pinaniniwalaan natin. At number 5, sa wakas, ito ay pagbubuod lawang at kailangan nating mag-iwan ng mga panawagan na ang kailangan maging goal natin, ang maiwan sa isip ng mga mambabasa ay yung side na pinili natin. Aralin 5, tekstong argumentatibo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong panonood. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.